Jelay, ano yung ginagawa niyo? Magpa-practice tayo. Para saan? Oh, sayaw. Tay, nakauwi na po ako. Oh, dami ko rin po nabenta pulverin sa school. Jelay, ano yan? Tignan mo yung suot mo. Pagkakaikli-ikli na naman shirt. May cellphone pa. Napakatigas ang ulo nitong batang to. Nay, may kachat daw yan. Uy! Kachat? Nay, Ikaw wala napakatigas ang ulo mo. Nay, Tignan ko. Nay, Nay, Na, akin na yung cellphone mo. Akin na yung cellphone mo! Uy, Marilu! Jelay, ikaw, kapag kinakausap kita, huwag mo akong tatalikuran. Pamira itong batang to. Yan ang natututunan mo sa cellphone mo. Mambastos! kayo naman kung una ng bastos ha. Pinahiyaan niyo ko kanina sa kaibigan ko. Eh, hindi naman tayo magkakaganito kung sumusunod ka sa akin. Wala na akong ginawang tama! Sana hindi na lang ikaw naging nanay ko! Uy, Marilu, tama na! Nay! Nay! Bakit? Wala na po mga damit ni Jelay. Ano po kaya nag-layas na si Jelay, Nay? Nen! Dumaan ba dito si Jelay? Hindi, bakit? Nawawala ata anak mo eh. Kasalanan ko to eh. Teka, kumalma ka lang. Hindi. Baka nagpunta lang sa isang kaibigan niya, ha? Nakita niyo na po ba si Jelay? Di ba nag-message sa'yo o nag-text? Oo, baka nagtana na yan. Oo nga. Eh kasi sabi nitong si Candy, lagi daw may katshot yung anak niyo ng mga lalaki. Hello? Hawak namin ang anak niyo. 150,000 kapalit ang anak niyo. Hindi ko kakayanin kapag may nangyari sa kanya. Sis! Ano nagsusuot? Saka na ako magpapaliwanag. Mayroon mo naman ako ng dumi. May namit kasi ako mamaya, yung ka-textmate ko. Hindi mo ba alam na yung pamilya mo ay lang alam na sa'yo? Tapos tunayo pa talaga yung blind date mo. Marlo, Ayaw mo sa gusto. Uuwi ka. Pagod na kami ng kahanap sa'yo. Tapos kung sino-sino lang kinikita mo. sinabi ko mga hanapin niyo ko. Hindi niyo naman ako bahala. Yan ngayon ang ugali ng karamihan tao. Kasama na dyan yung mga bata. Masuwayin sa mga magulang. Sa mga huling araw, itong ating panahon na ito, tayo mabubuhay sa panahong mapanganib. Mapanganib ngayon eh. Ang unang-unang dahilan ng panganib ngayon, ang tao magiging maibigin sa sarili, maibigin sa salapi. Kaya nga sa pag-ibig sa salapi kahit mapatay yung kapwa-tao, kumita lang siya. Diba? Merong mga gumagawa ng gamot, peke. Kumita lang siya kahit yung iinom ng gamot mamatay sa maling gamot. Ganon-ganon, namemeki ng mga gamot Napakarami yan. Maraming panganib ngayon. At ang isa sa panganib, yung tao maibigin sa salapi, tapos ang isa, masuwayin sa mga magulang. Merong anak ngayon, pumapatay ng magulang. Yung nakita ko lang sa internet na pinakita sa akin, may nakita ako doon sa isang computer shop. Ay tinatawag nung magulang yung anak, siguro para kumain o para umuwi. Abay, nagalit yung bata, pinagsusuntok yung nanay niya. Tindi ka ako nito. Wala kang utang na loob sa magulang mo dahil lang sa computer. Ang nanay mo, susuntukin mo. Napakasama ng impluensya ngayon ng mga ginagawa ng tao. Yan tayo dapat na magbantay sa ating mga anak. Kasi sabi sa Biblia, ang mga bata sa ating panahon magiging masuwayin sa mga magulang. Ang problema naman, yung magulang din, di naman marunong ng aral. Kaya ang mayor parte ng sosyedad ng tao, lumalaki ang mga bata, walang galang sa magulang, lalo na sa ating panahon. Ikalawang Timoteo 3:1. Datapwat alamin mo ito, na sa mga huling araw ay darating ang mga panahong mapanganib, sapagkat ang mga tao'y magiging maibigin sa kanilang sarili, maibigin sa salapi, mayayabang, mga mapagmalaki, mapagtungayaw, masuwayin sa mga magulang. Yan ngayon ang ugali ng karamihan tao. Napakasasamang klase ng mga bata ang ipinoproduce ng ating henerasyon dahil dyan sa computer, dahil sa kung ano-anong batas, tapos bawal pampaluin. Baliktad na mundo ngayon
bawal ng paluin ng bata, kinalimutan na ang batas ng Diyos. Kaya alam na alam mo yung gumawa ng batas na yan, kung sino man yung gumawa ng batas na yan, sa iba-ibang bansa sa buong mundo, walang malay sa Biblia yung mga yan. Hindi manununod sa Diyos yung mga ganyan. Na ipagbawal mo na totally yung corporal punishment, na kahit naman yung corporal punishment hindi naman para masaktan ng todo yung bata, kundi lang para maituwid mo. Tawag sa Biblia, rod of correction. Iba naman mag-analyze yung iba. Hindi naman violence yung papaluin mo yung anak mo. Violence ba yun? Papaluin mo lang naman. Dapa. Mali yung ginawa mo. Ba't ka nanuntok ng kalaro mo? Dapa, huwag mo nang uulitin. Ganun lang. Violence ba yun? Pagtuturo yun nasa Biblia yun Ang Diyos din namamalo Pagka ikaw matigas ang ulo, papaluin ka rin ng Diyos sa Biblia, ang ibig sabihin nung pumapalo sa anak paminsan-minsan, hindi siya malupit, hindi siya violent. Gusto niya lang ituwid yung kanyang anak. Tapos pag nakakaintindi na, turuan mo ng aral ng Diyos. Yun. Mag-aral ka ng aral ng Diyos sa Biblia, turo mo sa iyong anak. Nakita mo lalaking mababait. At yung salita ng Diyos, may kapangyarihan yun sa kanyang sarili. Hindi ko mo sinabi mo lang, aasa ka lang dun sa kapangyarihan mo bilang magulang. Yung salita ng Diyos, meron yung kapangyarihan sa kanyang sarili na ang salita na yon pwedeng mapenetrate noon ang puso ng bata para matanim yun sa kanya. Kaya ang sabi ng Biblia, turuan nyo sila ayon sa saway at aral ng Panginoon. Huwag kayong laging galit sa bata. Kung halimbawa, may ginawang mali, pinalo mo, ipaunawa mo na kaya kita pinapalo, anak, ayaw kong lumaki kang magnanakaw, ayaw kong lumaki kang swail, ayaw kong lumaki ka sa barkada dahil mahal kita. Pag naunawa ng bata, mahal mo siya, hindi siya magagalit sa'yo. Mapapamahal ka sa anak mo. Yung kasi naranasan ko sa buhay nakita ko ang intensyon ng aking mga magulang sa pagtuturo sa amin pagka kami mali. Nakita ko pagmamahal, kaya naramdaman ko yung natural na pagmamahal ng anak sa magulang. Hindi yung kagaya ng ibang magulang na nagkamali yung bata, sasabunutan, babatuhin, mumurahin, kung ano-ano, yun. Para bang hahamunin mo, subukan mo. Yung bata, pagka medyo napapahiya, talagang susubukan nun na lumaban sa'yo. Sabi sa Biblia, ganon, huwag niyong ipamungkahi sa galit ang inyong mga anak. Turuan niyo sila, yun ang kahalili nun. Na kung halimbawa, imbis kagalitan mo, ang ihalili mo, turuan mo ng aral at saway ng Panginoon.